Happy Easter po sa inugamos mga dugang ni Kristo. Happy Easter po, Father. Meron ba kong happy na simba? Happy Easter po. Happy Easter po, Padre. Yan. Tunay ng ganda na iniinal daw na ginibukan kaguranan na Diyos. Sabi sa Salmo, ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo'y Magsaya. tayo'y Magalang at magsaya. magalak Magsaya. at magsaya. No? Nagagalak man kita, nag-uugma kita. Ganyan. Yes, yes, Father. Pero ang 80% ng mga lalawgon, mayo man ang galak sa kaisaya. No? Iniinal daw, this is the Lord, the day the Lord has made for all of us. Paano po, takay po mabuhay niwan si Kristo? Katong panahon mga tugang, ang pali, minaduman sa templo. Naroon manindo, ka nagkaaging aginang umase si Zacarias, saraw sa mga pali, nagduman sa templo, pinagrarapon nila, kung si Sema madulot kan atang. Nanatang ka to, iyo ang mga sinasabi niya itong garagara na mga ataman na hayop na sinututo. No? Kaya, pag naglawagan ang padi, minaharo, igwaning lino, igwaning linan, igwaning tela, igwaning kasulutan, mga araw kayo ni pero mas maihigbog sa kadaraglag ito. Asin may naradara siya ng atang, asin kadugo, kan atang na niyan, asin namimigbi, para sa ano? For the atonement of sins. Remission of sins. Kapatawadan kan mga kasalanan kan katauhan. E pagtugod nila, pag inatang na, sige binubugnaan, inayatang na ang dugo, tapos na. Completed na. No? Completed na. Tapos na. Ang kasalanan, nalinigan na, pinagtawad na kan Diyos. Ano ang masunod? O di yan ang pagtugod nila, inahalig na ang lubig kan pati. Iyan ang simbolo na tapos na. O, Biyernes Santo baga ano to? The sixth word, in the last words of Jesus. It is finished. Consummatum est. Tapos na. Natapos na ang arin. Ito ba po natapos na nananinigan ng kasalanan ba, kundi ito panungod ni Kristo sa Diyos Ama. Sa Diyos Ama na iyo ang kabutan, isinabuhay niya, iyo ang nagsugod sa iyang misyon na idulot ang sa iyang sarili sa katubusan kan kinakban. Ini ang nagranay, ini ang ekspresyon ni Kristo. Natapos na, Ama. Iyo itong obediensya, ang pagiging manunok niya sa kabutan ng Diyos. Ang pagiging masinunod-sunod niya. Sa tapulang kapakumbabaan, idilusay niya suso sa kasubuan ng Diyos sa mga. Natapos na. It is finished. Pero ang padi ito para magpalagaya. Si Jesucristo duman sa Holy Thursday, yara ko din mga disipulos, kan nagkaigwa kan reenactment. Hinali, kan padi, ang robe, ang sa iyang gubing, linagananin, apron o tuwalya, simbolo ng paglilingkod. Asin, katulad hugas kan mga bitis. Kan Old Testament ang sa iyang tugon, iyo na sinasabing, love your neighbor as yourself. Itong paglilingkod at paggalimig na pinapasakot ni Kristo, bagong tugon. Ano ang bagong tugon naman? Ang pagkamot sa kapwa, siring, ang pagkamot mo sa iyong sarili, iyon naman, pagkamot. Pero sa New Testament, there is a something new in the commandments of Jesus to love one another. Ano ang new? Love
as I have loved you. Ang standard, bakit ng loving one another as you love yourself, but loving one another as I have loved you. Kaya ang klase ng paglilingkod, ang standard and model, iyo yan. Kaya nun yan, mga tugang, ipinapahayag na gaya na Yesu Cristo. There is that perfection in the resurrection. Perfection of what? Finished. It was sa kataramon na Griego, tetelestai. Ang both sabihin, it is completed. Ano ang completion bigbiyo sa resurrection? The man, completion, it is finished. Lord God, our Almighty Father, the mission you have commanded me to do. Iniman sa resurrection, iniman completion, kan, and not only completion, the perfect word is perfection of that redemption, of that atonement. Kaya digdig sa pagkabuhay liwat ni Yesu Cristo, ang tataramon is perfection. Ang redemption, ang salvation, ang pagliligtas sa saduyan, digdig na aman sa pagkabuhay liwat ni Cristo. He perfected the act of redemption, the remission of sin. Kaya mo niya, dahil naman kita nag-aakang ni mga taman ng ngayon, ni lubo. Tana po, digdi sa banal na misa, digdi sa banal na altar, si Kristo na mismo ang perfection. Can you imagine, ang pagkakarabaw ng banal na misa, digdi pa lang, nangyayari ang perfection. The reenactment of that bloody sacrifice has become a bloody sacrifice through the Eucharist. Iyan. Ngunit, kaya natin na kita, kaya maski ang pagkakan, ang sinasabing dugo, dinuguan, karne, hinalin na, bigribayan ni Yesu Cristo kan sa iyang sarili. Na bawal. Bako na mas bawal ang nagluluwas sa puso, ang nagtitinag sa puso as in isip, na nagpaparapangmusgar kita, kan sa tuyang kapwa. Bako na nakakaati ang binalawag sa limot ng isang tao, kundi ang binalawas sa iyang puso kasi pinapahayag ka nguso. Iyon yan ang nakakaati. Bako ang binalawag sa limot, kundi ang binalawas sa puso. Kaya this is actually the perfection of Jesus. The resurrection is the perfection of the act of redemption and atonement. It is no longer ni mga Adan, kundi si Kristo. Kaya nangangalas ako kung taro daw the weekday masses, halos mayong laman ang sa tuyang simbahan. At sinasabi ko, mas mayong laman ang simbahan, kay puwan ko na magbisa araw-araw. Because that is the perfection that the heaven is coming to us. It is no longer kita na magluman, kundi the God of heaven, Jesus Christ, through Jesus Christ is coming to us. The heaven is touching the earth through the Mass. Perfection. Ikadua ko nito gano'n. Ang sabihin ng lino na nahiling, iniyo koreba, this is a proof na bakong hinakon. Ito mga soldados kato, dahil ito ma-explain, kung hain si Jesus. Duman sa lumib na pinaglubuman, mayo na. Pero ang lino, nalinin, itong gaya pinagpatos ni Kristo, nagpapatotoo na siya buhay. Mayang nagiro, mayang nagkuha, mayang naghapon sa iya, fake news. Scam yan. Bulol-bulol, sabi. Ito pa pala, di mo na fake news?
Luma na pala ini sa panahon kami Kristo iwanan para budol-budol. Ano? Ang mga soldado sa kapahayan, nagling kaputikan, may nagabon. Pero ang linen, dahil nagahambog, iniin ko tutubo, talo po, nakalukot. May mahapon man na itong lalo pinatos sa tayo ni Yesu Kristo, kan siya ibaba sa krus ng kadang, ililubog sa langit, tanggalin ko ahon kita, sundoon kita, sa buhay na madiklong, yan ang sinisimbolo ng langit. Nakadakulaon kan stone na nagtatapa sa langit na ini kung ang tahabo na magluwas, dahil nakakalaw ng liwanag. Sinunod kita ni Kristo naman sa buhay na madiklong, tangan ihawas, buksan, ang dakulaon na yan, nagapo sa buhay niya. So, ang gapo, panggutan, tampo, trama sa buhay, o kung kayo nanakit, inggit, ano pa, kaputikan, iyan ang gapo na nagkukulang sa situya, tanganing buksan na palaubon na liwanag na iyo ang Sirio Pascual, sinisimbolo si Kristo. Yan. Nakalungkot na marahay na hiling, nakatipid na husay. May parapon man daw. Nahapon nun pagkatapos, tititigon pa. Lalo man siring kaya. This is the proof that Jesus today has risen from the dead in order for us to be saved, in order for us to give the light of life. Kaya, ang ikatulungpi, kung proof ini, ang ikatulungpi, ang lino mina simbolo ng power. Ang power, ang vestidura kan padi, ini minasimbolo kan pagkapadi, kasi ini pinakay ko. Kaya, kung minsan, kanya ako sa katedral, tinutuloy ang ibang mga padi, kaya kung minsan, pero puro kontrabida ako nagluluwas. Na nagbibirisa, nakasandales lang na layo, inmidyas. Na nagbibirisa na kamakong, na nagbibirisa ko na nulang, mayo na, ninsiring kaini, gano'n na sa ng kalisong. Nagbibibisyon, mayo na rin istola. Kaya minasimbolo, sa tuyan mo ng uniforme ka mga teachers, kay Tuhan, nailangat niya ito. Hindi nagpapahayag kan sa dunyang profesyon. Ang lino na nahiling is a sign of power. Jesus has been raised from the dead and given the glory. No longer na iniyong mga tinahikan tao ang sa iyong gubing, the robe of salvation. Iyan ang buhat sabihan. Itinaw sa iyang kapangyarihan na magsulot kan kamurabayan kapangyarihan na yan. Ulikan sa iyang pagiging masinunod-sunod sa Ama. Kaya hindi mang ang challenge sa tuya mo yan, Resurrection Sunday. Ano ang challenge sa tuya? Ano daw ang klaseng suklod niya ko? Bako yan na mga nakasunod kita kung mamahalan na tela, mamahalan na tubig. Ang suklod kan sa tuyang pagkatao, sa tuyang espiritu, is it the road of salvation because we have gone through that 40 days of Lent, purifying ourselves kasi ang Semana Santa na pinasabat sa Setuya. This is the fortune time for us and it is from the Lord. Hari sa iya na inibitaran kita tangani na mag-araw kay Kristo. Sa iyong pagkabuhay liwat, kitaan na kalingkas na sa buhay na madiklong. Kasi sinusulutan naman kita, nin araw kan gubing nin karahayan na katadosan na nagliliwanan. Iyan ang challenge sa tuwing yan. After the celebration, Lenten season, the Holy Week, ang Paschal Triduum, ano daw? Bakit dati pa man ginarin na kasulutan ng situyang pagkatao?
Kaya mga tugan, ang tulong na ini, ang lino, ang tela, nanangiling naman sa lungib, pinapasabad sa satuya, that is a sign of perfection. Perfection of what? Perfection of the act of redemption and salvation. The atonement of our sins through Jesus Christ, death and resurrection. Proof, kakunting nabuhay si Kristo, kapatikan budol ng gabos, scam ng gabos, pinaturubot lang ng gabos, gabos na ginibo ni Kristo, the resurrection is the proof. Iyon ang katotohanan na nabuhay liwat asin siya ng tatagtaram kaili asin nangyari ang gabos. At pureba man na siya ng God, iyo ang tagapagligtas. Ikatulong din, ano ito? Power given to Him by God the Father because He was so obedient to the commandments of God our Father. Kaya the robe of salvation is given to Jesus. And that resurrection is the time for that. Ano man daw sa sato? Kaya sabi ko sa bago, ano daw? Totoo daw na sinasabi naman sa Salmo, ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo'y magsaya, tayo'y magalak at magsaya. Bakit tayo kita nagiging nagkakago ng kagalakan, ng kasayahan? Dahil dahil pa kita nakakakuha kan gubing na iyan ng kapangyarihan ng pagkabuhay liwat ni Kristo na kita naging bago sa tugang kantimos. Hingumawa niya ito, nagproklamar man na si Kristo ng God, tunay na nabuhay. Hallelujah, Hallelujah. Amen.